Praise the Lord! Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Tayo po ngayon ay muling mag-aaral ng salita ng Diyos sa ating online empowerment. At patuloy tayo sa ating topic about leadership. At ngayong araw na ito, ang title po ng ating pag-aaralan ay The Leader and Time. Gaano ba kahalaga yung oras para sa isang manggagawa o lingkod ng ating Panginoon. First ay nais ko pong basahin yung ating teksto sa Ephesians chapter 5 verse 16. Make the best use of your time. Magpalain po ng Diyos ang pagkakabasa at ang pag-aaral natin ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sandali po tayong manalangin. Salamat Panginoon sa oras na ito. Kami po ay nagpapasalamat at titiwala sa iyo. Tinataas namin sa iyo ang aming pag-aaral ng iyong makapangyarihang salita. Samahan mo po kami at pangunahan. Ibaba mo po ako. Patuloy kang mangusap sa bawat isa. Ikaw lang ang maluwalhati at maparangalan. Continue to pour out your spirit. Give us wisdom, knowledge, and understanding. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating Panginoon sapagkat napakahalaga po ng pag-uusapan natin, sapagkat tayong lahat ay niregaluhan ng ating Panginoon ng bagay na ito. Ano po ba yung tinutukoy ko? At ito'y walang iba kundi yung oras. So, lahat po tayo ay niregaluhan ng Diyos ng time equally. Pantay-pantay ang oras na ibinigay sa atin ng Diyos, whether ikaw ay isang Kristiyano o hindi, presidente ka man, senador, isa kang ordinaryong manggagawa, ikaw ay nanay, tatay, pantay-pantay ang ibinigay ng Diyos na oras. 24 oras sa isang araw, 7 days a week. So, papaano ba natin ini-spend yung time na yon na ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon? So, yung teksto po natin sa Ephesians, sabi ganoon, make the best use of your time. So, kailangan po ay nagagamit natin ng tama yung oras na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Sabi po, the quality of a person's leadership depends on what happens during time. Papaano ba natin ginagamit yung oras? At sabing ganon, ang kalidad ng ating leadership ay depende doon sa pinagtutuunan natin ng oras o panahon. The character and career of a young person depends on how he or she spends spare time. Of course, lahat po tayo ay napagkakalooban ng spare time ng ating Panginoon. Wala pong makapagsasabi na lahat po tayo ay talagang busy. Although marami sa tao ay masasabi natin na talagang busy sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga ginagawa. Pero imposible na wala silang spare time. Binibigyan po tayo ng Diyos ng spare time at ang sabing ganon, yung character at career ng isang tao ay nakadepende kung paano niya ginagamit yung spare time na yon. So, each moment of the day is a gift from God. So, take note nyo po yan because this is the truth. Each day is a gift from God. Na napakahalaga na tayo ay gumagamit nito ng tama. So, our time is short. Tandaan natin yan. Our time is short. Kung i-compare po natin sa i-spend natin sa eternity, ito ho ay everlasting, eternal. While yung oras na i-google natin dito sa mundo ay, kung i-compare natin ay napaka-ikli. So, we make, sabing ganoon, used of that precious time. So, tandaan natin that time is precious. So, yan po yung unang-una. Time is precious. Kaya nga may kasabihang, time is gold. Mahalaga po ang oras. Kaya lang maraming tao ay ini-squander, sinasayang yung oras na yon, yung panahon na yon. Sabi ng isang philosopher na si William James, sabi niya, he affirmed that the best use of one's life is to spend it for something that will outlast it. So, yung spend daw yung time doon sa
mga bagay na magtatagal, hindi lang yung panandalian. So, life's value is not its duration, but its donation. Hindi po yung haba ng panahon na ibinigay sa atin dito sa lupa ang makapagsasabi na mahal, kung gaano iyon kahalaga. Kung hindi, kung ano yung kung saan natin ito ginamit, kung papaano natin ito, sabi nga, ginamit unang-una para sa ating Panginoon. So ulitin ko, sabi niya, sabi ganon, life's value is not its duration. Hindi doon sa length, hindi sa term na haba ng iyong pagkabuhay, kung hindi its donation. Papaano ba ito ginugol? How long we live, not how long we live, but how fully and how well we live. Paano ba tayo nabuhay? Naalala ko po, kamakailan ay namatay yung ating minamahal na Mayor Johnny Villanueva at the age of 42. So napakabata. Pero yung buhay niya ay ginugol para sa kapurihan ng ating Panginoon. Kung ano ang pinagkatiwala sa kanya ng Diyos, ginamit niya. At bagamat wala na siya ngayon, ay hindi makakalimutan yung kanyang regalo, yung kanyang buhay na ibinigay una sa ating Panginoon at pangalawa sa kanyang kapwa, lalo na sa kanyang nasasakupan sa mayor. So, ang buhay po ay hindi nasusukat sa duration ng buhay ng tao, gaano ka man kahaba na buhay, kung hindi, ano ba yung dinonate mo sa buhay na ibinigay sa iyo ng ating Panginoon? Paano mo dinonate yung buhay na yon sa mundong ito? So, ang problema po natin is not little time. Wala makapagsasabi na, ay, maikli lang yung oras ko. Konti lang yung oras ko. Sabi ko nga kanina, as part ng introduction ko, ay pantay-pantay ang oras nating lahat. So, equally distributed ng Panginoon. So, Kristiyano ka man o hindi, bata, matanda, lalaki, babae, pantay-pantay ang oras na ibinigay sa atin ng Diyos. So, ang problema po natin is not too little time. Walang makapagsasabi na, ay, kulang ang oras ko. Kapatid, pare-pareho tayo ng oras na ibinigay ng ating Panginoon. Pantay-pantay yung oras na ibinigay sa atin. Kaya nga doon sa Luke chapter 19, verses 12 to 27, mababasa natin doon yung parable of the 10 minas. Kung paano sila pinagkatiwalaan ng Panginoon at kung paano nila ginamit yung biyaya na ibinigay sila o sa kanila o pinagkatiwala sa kanila. So merong hindi nag-prosper, hindi niya ginamit wisely, while meron naman na ginamit niya wisely, kaya dumoble yung ipinagkatiwala sa kanya. So tandaan natin yan na pantay-pantay ang ibinigay sa atin ng ating Panginoon at depende sa atin kung paano natin iyon gagamitin o i-spend. So, ang parable na to recognizes different abilities. Iba-iba ho yung ibinigay sa atin ng Diyos na ability. The servant with less capacity but equal faithfulness received the same reward. So, tandaan po natin yan. We need to be faithful sa lahat ng aspeto, especially sa time. Faithful ba tayo sa ating Panginoon sa paghawak ng time na ipinagkatiwala niya sa atin? So napakahalaga niyan kung paano tayo mapagkakatiwalaan. At yung reward natin ay nakadepende sa kung paano natin pinamahalaan yung ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Sabi nga po doon ay sabi ng ating Panginoon, well done, good and faithful servant. Pinuri niya yung matapat na lingkod niya, mapagkakatiwalaan. At kung mapagkakatiwalaan tayo sa maliit na bagay, mapagkakatiwalaan din tayo sa mas malaking bagay. Pangalawa, aside from time is precious, tandaan natin that time lost can never be retrieved. Kaya nga po, time is gold. So, kapag iyan ay nawala, hindi na natin pwedeng ibalik. Hindi na natin
pwedeng i-withdraw yung oras na ginugol natin kahapon. Tapos na yon. So, nakalipas na yon yung mga nakaraang oras, yung mga nakaraang araw, yung mga nakaraang buwan, nakaraang taon. So, time lost can never be retrieved. Hindi na natin mababawi. Hindi na natin maibabalik yung oras na sinayang natin. Hindi ho ito pwedeng ibalik sa atin sapagkat sabi ko nga tayo ho ay pantay-pantay na binigyan ng Diyos ng oras. So, dapat po ay gamitin natin ng tama yung oras na ipinagkatiwala sa atin. So, a day needs careful planning. Sino ho rito yung gumagawa ng plano? Hindi lang every year. Normally po, of course, every year gumagawa tayo ng mga goals, plans, kung ano yung gusto nating mangyari for the whole year, kung ano yung plano natin, even hindi lang po yung for 1 year, in 5 years, in 10 years, kung ano yung pangarap mo, yung plano mong mangyari, ginagawa mo yan para ma-achieve mo. Pero hindi lang yung pang mahabang panahon, kung hindi, a day needs careful planning. So pagising natin sa umaga, iniisip pa natin ano ang gagawin ko sa araw na ito. Ano yung mga dapat kong asikasuhin para hindi masayang yung oras ko. Tandaan natin yan that a day needs careful planning. So the person who wants to excel must select and reject. Pag gusto nating mag-excel, dapat marunong kang pumili ng mga importante na dapat mong gawin o unahin. At i-reject mo yung mga hindi naman importante para hindi masayang yung oras mo. So, tandaan natin, a leader must learn to select and reject. Dapat ay matutunan natin ang mag-reject doon sa oras o sa mga bagay na hindi naman importante, na masasayang lang yung ating panahon. We need to be careful in selecting and rejecting. So, we need to prioritize. Napaka-importante na tayo ay merong tamang pagpili sa kung ano man ang gagawin natin para doon sa oras na ibinigay sa atin. Praise the Lord. At makikita po natin ang magandang example nito sa ating Panginoon. Of course, sino pa ba ang makapag-exemplify ng paggamit ng tamang oras bukod sa ating Panginoong Hesukristo? So, papaano ba minamanage ni Jesus yung kanyang time every day? So, ito yung secret niya. Kaya si Jesus ay naging productive at naging masasabi natin na ginamit niya wisely yung time na ibinigay sa kanya ng ating Panginoon. Tandaan niyo, 33 years lang si Jesus dito sa lupa. Pero na-accomplish niya yung pinagagawa sa kanya ng ating Panginoon. So, 3 years lang yung pagmi-minister niya dito sa lupa. Pero, napakaraming nakarinig ng salita ng Diyos. Kumalat ang mabuting balita ng ating Panginoon. So, naisip niyo ba kung gaano kawise si Jesus in managing His time? So, ito yung secret. The secret of Jesus' serenity lay in His assurance that He was working according to the Father's plan for His life. So, una pa lang ay meron na siyang plano kung may plano siya sa pagpunta niya dito sa lupa. At ito yung sundin, gawin ang kalooban ng Diyos Ama sa buhay niya. So, yun yung tandaan natin. He was working according to the Father's plan for His life. Ano ba yung plano ng Diyos Ama sa buhay niya? So, yun yung ginawa ni Jesus. A plan that embraced every hour and made provision for every contingency. So, nakakatawa si Jesus na kung papaano niya minanage yung time niya. So, ito yung kanyang sikreto. Unang-unang ginagawa ng ating Panginoon. I'm sure alam na po natin itong lahat. Pero,
Pinahahalagahan ba natin? Ginagaya ba natin si Jesus kung papaano niya hinandle yung time niya? So ano yung unang-unang ginagawa ng ating Panginoong Hesus? Communion with His Father. Sa papaanong paraan? Through prayer. Kaya si Jesus na-accomplish niya lahat ng pinagagawa sa kanya ng Ama because araw-araw sinisimulan niya sa tama. At ito'y walang iba kundi ang kausapin ang kanyang Ama. Ang kanyang Ama na pinagmumulan ng lahat ng instruction, kung ano ang gagawin niya, kung anong uunahin niya. So, dapat tandaan natin na we need to trust God in everything. Gumagawa po tayo ng plano, pero napakahalaga, we need to trust God. Sabi po sa Proverbs 3 verses 5 and 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Sabi nga, in all your ways, acknowledge Him and He will direct your paths. So, pagtiwalaan mo ang Diyos sa araw-araw at iko-commit mo sa Kanya, ibibigay mo sa Kanya, pagkakatiwala mo sa Kanya lahat ng gagawin mo. And sabi ganon, your plans will succeed. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path. So, siya yung magbibigay sa iyo ng gabay. Siya yung magtuturo sa iyo ng dapat mong gawin. Sabi nga sa Psalm 32, I will instruct you and teach you in the way you should go. So, ang Diyos ang mag-i-instruct sa atin, ang magtuturo sa atin ng dapat nating gawin. Papaano magiging tama yung gagawin mo kung hindi ka naman kumukonsulta sa Kanya? Kung hindi mo siya inuuna? So, papaano magiging productive ang araw mo? Papaano magiging tama yung gagawin mo kung hindi mo kinonsulta yung may-ari ng oras? Yung nagbigay sa'yo ng oras, yung nagbigay sa'yo ng buhay, yung nagbigay sa'yo ng lakas. Therefore, you need to trust God. I-entrust mo sa Kanya lahat ang gagawin mo every day. Hindi po yan once a week, not once a month, not once in your lifetime, but every day of your life. Napakahalaga na unahin nating tanungin ang Panginoon kung ano yung plano niya, kung ano yung nais niyang ipagawa sa atin. So si Jesus, in-exemplify niya yan. Pinakita niya na sa araw-araw ng kanyang buhay, kailangan niyang makipag-usap sa Diyos Ama upang ituro sa kanya kung ano yung mga bagay na dapat niyang gawin. So, through communion in prayer, pakinggan natin ito, with His Father, Jesus received each day both the words He would say and the works He would do. Uulitin ko. Through communion in prayer with His Father, sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan ni Jesus sa kanyang Ama, Jesus received each day both the words He would say and the works He would do. So, araw-araw yon, nagmumula sa Ama kung ano yung mga salitang bibitawan niya at kung ano yung gagawin niya. Tayo po ay binigyan ng Diyos ng biyaya sa pamamagitan ng kanyang salita. We can consult the Bible, the Word of God every day, kung papaano niya tayo i-instruct. So, through the Word of God, nangungusap ang ating Panginoon because the Bible is the Word of God. Ito ay buhay na salita ng Diyos. Siya ay nangungusap sa pamamagitan ng kanyang salita, kung ano yung dapat nating gawin, kung ano yung dapat nating sabihin. Especially if you are a servant of God. Kung ikaw ay leader, napakahalaga na araw-araw kang kumukonsulta sa Biblia, na araw-araw kang humihingi ng gabay, na araw-araw mong hinihingi ang patnubay ng Panginoon sa mga sasabihin mo, sa mga makakausap mo, kung ano yung mga dapat mong unahin at kung ano yung mga dapat mong gawin. So, ganun ka-importante yung communion natin sa ating Panginoon through prayer and through the Word of God. Yan po ang personal devotion o yung ating quiet time. Na everyday, kahit marami tayong gagawin, kahit maraming naka-schedule na dapat puntahan, dapat asikasuhin, learn to put your trust in God.
unahin natin siya. Sabi nga ni Martin Luther, I have so many things to do that I have to spend 3 hours talking to God. Imagine, sa dami ng kanyang gagawin, sabi niya, kailangan niya makipag-usap sa Diyos ng 3 oras. Sino ho sa atin ang nakikipag-usap sa Diyos sa loob ng 3 oras? Sa sobrang busy ng mga tao, mga tatay, mga nanay, mga nagtatrabaho, estudyante, lahat ang complaint ay lack of time, kulang sa oras. Sabi ko nga, pantay-pantay lang ho tayo lahat ng oras. Pero bakit nagagawa ng iba na maitama, maiayos yung mga dapat niyang gawin? So, napakahalaga na simulan po natin ng tama yung ating araw. So, Jesus' greatest concern was to fulfill the work committed to Him within the allotted hours. So, maikli lang yung panahon na binigay sa Kanya ng ating Panginoon. Pero masasabi ba natin na na-fulfill ni Jesus yung Kanyang purpose dito sa mundo ito? Yes, of course. Na-fulfill niya with flying colors. Ano po ibig sabihin nun? Na-accomplish niya. Naluwalhati ang Panginoon sa ginawa ni Jesus while He is here dito sa mundong ito. Talaga namang pinakita niya kung paano mamuhay ng tama ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Napaka-conscious niya pagdating sa timing, na talagang pinahalagahan ng ating Panginoong Hesus yung kanyang oras dito sa lupa. So masasabi natin that Jesus was conscious of His time. Naging conscious siya sa kanyang oras. He spent His time during things that mattered. Take note, He spent His time doing things that mattered. Ano ba yung mahalaga? Ano ba yung importante? Ngayon, medyo nakakalimutan na yung salitang importante. Napakahalaga po na binibigyan natin ng importansya yung mga bagay na mahalaga. Ang katulad po ng pag-aaral natin ng katuruan, every Friday, it would take less than an hour. So, bigyan po natin ito ng priority. Yung ating prayer meeting, an hour lang a week. At yung ating worship service, tumatagal po yung gawain ng ating Panginoon, yung isang service, 2 or less than 2 hours. So, imagine sa loob ng napakaraming oras na ibinigay ng Diyos sa atin, ilang oras yung ginugugol natin para sa Kanya. Sabi ganun si Jesus, ginugol niya yung kanyang time with the things that matter, yung mahalaga, things that will last. Marami pong bagay na ginagawa natin, mawawala, hindi po natin ito pakikinabangan pag tayo ay nasa kalangitan na. So, ano ba yung mga bagay na pakikinabangan natin habang tayo ay nabubuhay rito, na pakikinabangan natin pagdating natin doon sa kabilang buhay? Ito yung mga bagay na nakalulugod, ginawa natin para sa ating Panginoon. Things that will last eternally. Hindi yung panandalian lang. Hindi ko po sinasabing huwag tayong kumain, huwag tayong matulog. Mahalaga po yun. Mag-a-accomplish natin ang mga pinagagawa ng Diyos kung meron kang tamang pahinga, kung meron kang tamang tulog, kung meron kang lakas ng katawan physically. So, kailangan natin kumain, kailangan natin matulog. Pero paano natin i-spend yung ating mga spare time? So, napakahalaga po niyan na tayo ay nag-i-spend ng ating tamang oras. So, dito po sa Ephesians chapter 2 verse 10, Paul affirms that God has a plan for every life. Alam naman nating lahat yon. So, we have been created in Christ Jesus. Verse 10 po ito ng Ephesians 2, to do good works, which God prepared in advance for us to do. So, napakaganda, di ba? Na tayo ay binigyan ng Diyos, tayo ay kinreate ng Diyos to do good works. Gumawa ng kabutihan. Things that will last. Ayan. Sabing gano'n, which God prepared in advance for us to do. Pinrepare na ito ng Panginoon in advance para gawin po natin. So,
Through daily prayer, the leader discovers the details of that plan and arranges work accordingly. So, ma-accomplish natin yan through prayer. Matutulungan tayo ng Panginoon, magagabayan niya tayo kung ano yung mga bagay na dapat nating gawin. Praise the Lord. So, if the leader sincerely plans his day in prayer, pakinggan po natin ito, then executes the plan with all energy and eagerness, sabi ganon, that is enough. So kapag tayo ay nagplano, nanalangin at humingi ng gabay ng ating Panginoon, ma-execute natin yung plano ng Diyos sa buhay po natin. So lahat po tayo ay responsible para po sa ating mga ginagawa. At tandaan natin, ang procrastination is the thief of time. Ito ho yung kaaway ng ating oras. Ito yung magnanakaw ng oras natin. Ano ba yung procrastination? Yung mga bagay na hindi po natin ginagawa agad. Mamaya na, tsaka na, bukas na, sa isang linggo na, sa isang buwan na. Procrastination. Dinidelay natin yung paggawa ng bagay. So, ang mahalaga po, tandaan natin, we must learn to do it now. Kung magagawa mo ngayon, bakit pa bukas? Kung magagawa mo mag-pray ngayon, bakit mamaya pa? Baka wala ka ng oras. Kung magagawa natin na sumamba sa ating Panginoon sa linggo, bakit sa isang linggo ba? Kung magagawa natin na magbasa ng Bible ngayon, bakit mamaya pa o bakit bukas pa? So, do it now. Pati yung paglilingkod sa ating Panginoon, hindi yung, pag wala ng COVID, tsaka na ako a-attend. Pag wala ng COVID, tsaka ako maglilingkod sa ating Panginoon. No, do it now. Nabe-bless po ako doon sa mga tao na anuman yung kalagayan ng kanilang buhay, may problema, may suliranin, may bagyo, may pandemya, pero nagpapatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. At ito po yung ninanasa ng ating Panginoon, things that matters. Yung mga bagay na things that will last eternally. Ito po yung madadali po natin sa kabilang buhay, mga bagay na ginawa natin, mga oras na ginugol natin para sa ating Panginoon. Marami pong salamat at tayo po ay yumuko at manalangin sa oras na ito. Salamat o Diyos sa mensahe mo, Panginoon, kung paano namin pahahalagahan yung oras at panahon sa aming buhay. Salamat sa iyong mga anak na nakinig. Pagpalain mo po sila, maging yung oras na ginugol nila. Turuan mo po kami maging wise in spending our time sa araw-araw. Tulungan mo po kami hanapin ang presensya mo bawat umaga. Unahin ang kalooban mo, magawa namin ang nakalulugod sa iyo. Maasa po kami pagpapalain mo anumang gagawin namin, anumang tatapakan ng aming paa at hahawakan ng aming kamay. Pagpalain mo po lahat ang nakinig, maging ang kanilang mga mahal sa buhay. Balutan mo na yung banal na dugo ang kanilang mga tahanan. Pagpalain mo ang kanilang kabuhayan, ang kanilang trabaho, hanap buhay, Panginoon, o negosyo. Tumaasa po kami na magiging mabunga yung aming paglilingkod sa iyo at mararanasan namin ang pagpapala at kabutihan mo sa aming pong buhay. Salamat po. We thank you and we bring back to you all the glory and honor in Jesus' name. Amen. Maraming pong salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain kayong lahat ng ating Panginoon, and to God be the glory.